Hello! So, ito po yung reading natin para sa mga Libra. Take only what resonates. Ako po si Madam P. Hopefully, mabigyan natin kayo ng magandang message. Makuha ninyo yung message dito sa mga sasabihin ko. Take only what resonates. This is love reading. Pwede kang makarelate, pwedeng hindi. Pag hindi ka nakarelate, ibigay mo sa iba ang reading. Kung makarelate ka, pwedeng hindi 100%. Kunin mo lang yung mga messages na magre-relate para sa'yo. And guys, follow nyo rin ako sa ating Facebook page, Madam Space P. Pag di ka pa pag di mo ma-search, #Libra Philippines, yun yung i-search mo. Mas madaling lalabas yung page namin na Madam P doon sa Facebook page. Let's start. Ang aming TikTok, Unipri, UNIPRI. Let's start. What do we have here for the sign of Libra, Sun, Rising, Venus, Jupiter, Libra? Take only what resonates for the sign of Libra. For the sign of Libra. Main energy mo, Libra. Oh. Alam mo kanina, yung main energy ng Virgo, ito rin, Ace of Swords din yung unang lumabas sa kanyang card. And I don't know if you do have a Virgo in your chart. Maybe you have a lot of placement ng planets sa Virgo. Yeah, so meron ka pa rin pagka-Virgo sa'yo. Or maybe you're dealing with a Virgo. Pwede rin ganun. Five of Swords. Ace of Swords. I feel like ngayon, naiisipan mo nang umiwas, lumayo. Or maybe taasan yung pride mo, taasan yung ego mo, taasan yung tingin mo sa sarili mo. You are the emperor. So, you are someone na parang nandun na yung realizations na hindi ko kailangan ng kung sino man sa buhay ko ngayon. Only God. Parang ganon. Only myself, only God. That is, yung kailangan ko. But the rest, they can live. Pwede ko silang iwan. Pwede ako yung umalis sa buhay nila. Pwede sila yung umalis sa buhay ko. Wala akong pakialam. This is your energy. And the Five of Wands is here. Pwedeng iba sa inyo may galit na involved or what. But, I feel like nakita mo lang yung halaga mo. Yung iba sa inyo nakita mo, ay, ang galing ko pala. Ay, ang galing ko pala. Hindi ko kailangan ipilit yung sarili ko sa iba eh. Kasi Libras, they are known for being, people pleaser. Diba? You want to please everyone. Pero this time, hindi ka ganon. Ang energy mo, bahala kayo dyan. Hindi ko na kailangan patunayan ng sarili ko sa inyo. Okay. Person na kakonect mo, sino to? 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 You over the sun. Wait lang guys, medyo kubera natin tong isa. Medyo kasi YouTube po. Medyo mahigpit siya pagdating sa mga ganyan-ganyan. Wait lang, maghanap tayong pang cover. Ito na lang. Ito lang yung meron akong malapit. Ayan. So, you do over the world and the sun, dalawang major arcana yan. Tapos mataas yung card na King of Swords. Ten of Swords is also here at the bottom of the deck. Yung person na nakakonect mo, I feel like alam mo or tingin mo masaya na siya. With the world, feeling mo kompleto na siya. Feeling mo okay na siya. Kasi yun yung pinapakita niya naman talaga with the King of Swords, diba? Mataas ang ego nitong person na to. Pwedeng may mga stress siya sa buhay. You feel like, okay. Okay naman na siya eh. Parang ganun. Pero I don't feel like okay talaga siya. Nakakita ko ng baby, by the way. I don't know kung may katabi kang baby or this person could have like
a baby or a child sa tabi niya lagi. If not, you are the kind of person na gusto mo lagi may kayapos na unan or whatever. Or mahilig ka sa unan pag matutulog ka, you want a lot of pillow. Yung as much as possible yung nakapalibot nga sa'yo kung pwede. This could be your reading. But I can see something. Okay, sorry about that. May pumasok lang. Anyway, pinost ko yung video. May mga times na ganun, ipopost ko na lang bigla yung video. Okay? Para hindi ko kayo ma-interrupt. Anyway, you do have here the King of Swords. So, yung person na to mataas ang ego niya. So, yun nga yung pinapakita niya sa'yo eh. Masaya siya, okay naman siya, kumpleto na siya, and pwedeng yun din yung alam mo. But, the Nine of Swords and the Ten of Swords is here. May problem siya financially, nag-struggle siya. Especially may involvement ng family. Yung person na to hindi siya okay, problemado siya. The Ten of Swords, may longing, may paghahanap, may paghahangad na nararamdaman siya towards you. May mga hinahanap siya, like maybe your message noon. I mean, I feel like this person may obsessive energy sa kanya na pwedeng in the past, nakagagawa niyang balik-balikan yung mga messages mo kung kailangan or pag gusto niya. Like, maybe kinukuha niya lang yung inspiration or what, parang ganun. Pero, may nagiging rason ngayon kung ba't hindi niya magawa yun. Hindi niya magawang mabasa ulit yung mga message mo para makuha na ng inspiration or ideas or maybe, pag na-feel niya na nami-miss ka niya or naaalala ka niya, may mga binabalik-balikan siya na hindi niya na magawa ngayon. That's one thing na parang nakakapagpalungkot lalo dito sa person na to. Hindi niya na magawa yung mga bagay na ginagawa niya before. Maybe dati pa naman kasi na mataas yung ego niya na tao, na hindi siya expressive pagdating sa emotions niya. Maaaring gano'n na siya noon pa. Pero at least, nailalabas niya yung mga yon sa ibang paraan. Like, for example nga, yung ginagawa niya is binabalik-balikan niya maybe yung pictures ninyo together. There's something like a memory na makikita niya, babasahin niya, na nagiging way yun para sa kanya na kahit paano naibsan yung pangungulila or kalungkutan na nararamdaman niya. Pero ngayon, hindi niya magawa yon. Nasasaktan siya, no? Nasasaktan yung person mo. Tell me about the emotions ninyong dalawa sa isa't isa. Yeah, I can see this person is struggling. Especially pag matutulog na siya. Doon niya naaalala or naiisip ka. Emotions ninyo sa isa't isa. You do have the Five of Cups. Guys, I don't know if you're dealing with a Virgo. The same energy nung reading kanina. Like, may iba sa inyo pwedeng nalulungkot ka ngayon because the Justice card, I feel like pwede may marriage na involved dito. You could be married with this person or may marriage na involved sa inyo. Like for example, married siya or married ka. Or kung hindi married na literal, yung live-in is pwede na nating i-consider as marriage yun. And the Strength card, so there's something na naging past sa inyo na masyadong matibay for you na parang binuhos mo lahat doon sa part na yon. And now, dahil binuhos mo lahat, walang natira or you are waiting for more. Parang inilagay ka sa anong tawag dito? Pedestal. Nasa nadulo ng dili ako, hindi ko masabi, pedestal? Ako ganyan, nabe-brain fog ako ngayon. Anyway, yun. Nilagay ka niya doon. And ngayon, pero nandun yung acceptance ng reality na parang, okay, kung alis ka sa buhay, kung wala ka na, diba? Tanggapin mo na lang. Ganun naman talaga eh. Emotions ng person na towards you. I want to get one more card. Puro major arcana yung lumalabas. Oh my gosh. Major arcana yung mga lumalabas sa person mo. You do over the Eight of Swords, the Wheel of Fortune. Oh, wait lang. Two of Swords.
And the 8 of Wands, okay. So, nandun yung stuck siya ngayon sa situation niya. Hindi siya makalis, hindi siya makawala. The Wheel of Fortune, gusto niya baguhin sana yung sitwasyon niya ngayon. Pero wala naman siya mabago eh. Parang energy is that kung may babalik ko lang yung nakaraan, hindi ko na sana to ginawa. Kung mababalik ko lang yung nakaraan, iba sana yung mga naging desisyon ko, hindi ito. May pagsisisi. Okay? And I feel like with the 8 of Wands, gustong bumalik na person na to. Lalo na with the 3 of Cups, gusto niya ng reconciliation. And this person is manifesting that. Manifesting, thinking about this, daydreaming. Hindi lang ikaw don't get me wrong. Pwedeng yung iba sa inyo, nalayo din siya sa ibang parte ng family niya. Anak niya, relatives niya, pwedeng ganun. So part of this person is nagkaroon ng pagkalayo doon sa mga taong yon na naging dahilan kung bakit parang gusto kong bumalik sa'yo or sa inyo. Ayun. Hermit. Doon niya na-feel yung home eh. I feel like na-feel niya sa'yo, you are my home. You are someone na komportable ako, na I can be myself. And I know you are the one na will accept me for who I am, what I am. Ito lang kaya kong i-present, you will accept that. You will use everything na kaya kong i-present para mas palaguin yon. I feel like, ganun yung energy mo sa kanya in the past. Hindi ka naghahanap ng more or whatever. Kung ano lang yung kaya niya, yun ka. Pinagkakasya mo yung sarili mo doon and you feel like this person is enough. Ngayon, yun yung hindi niya makita sa sitwasyon niya ngayon. Kasi feeling niya hindi siya enough. Feeling niya hindi siya katanggap-tanggap. So anyway, what will happen in the near future for the both of you? Over the Strength card, the Hanged Man, the 9 of Swords, the Death card. Hindi ko to kukunan, guys. Hindi ko masyadong marami tong card na ito. Just put it here. Ito. Death card and the 9 of Swords. Okay. I want to clarify the Death card and the 9 of Swords. Okay, it's clarified by the Queen of Wands. Clarify the Queen of Wands. 10 of Swords and the 2 of Cups. Okay. The 4 of Pentacles is here. So, with the Strength card, nakita natin in the near future, you will become more stronger, more knowledgeable. Alam mo yun, kumbaga naging mas malakas ka, naging mas matatag ka. Nawala tong taong to sa buhay mo, but I feel like with the Hanged One, part of you is naghihintay, you're still holding on. Hindi ka pa rin naman talaga bumitaw eh. I feel like there's like something na sabihin na natin bumitaw ka, pero hindi eh, may part pa rin sa'yo na meron pa rin. Kaya hindi ka totally pwedeng makabitaw dito sa taong to. Maybe because you're married, so legally may papers pa kayong sa kanya. Or yung iba naman sa inyo, it could be because you have a child or may mga kasunduan, contract, or unfinished business sa inyong dalawa. Or maybe there's like a string sa inyong dalawa na bakit hindi ka makabitaw totally dito sa person na to. Pwedeng hindi niya alam yon na nandyan ka pa. Pwedeng hindi niya alam na naghihintay ka pa. Kasi with the 10 of Swords and the 9 of Swords, nasasaktan siya eh. And the Death card, I feel like ang feeling niya nag-end na sa inyo. And with the Queen of Wands, there's this person ngayon na nagiging energy kung bakit parang tuloy-tuloy yung nagiging ending sa inyong dalawa. And I feel like this person is hindi siya happy dito sa person na to. Kasi nakikita niya na ngayon yung mga hindi niya gustong makita noon. Like, it could be another relationship, no? Na pwedeng involved sa connection ninyo. Tapos nakikita niya na yung mga pangit dito sa taong to na pwedeng hindi niya nakita noon. And with the 2 of Cups, mas hinahangad niya or mas, gusto niya ng partnership or relationship again sa'yo. Pero feeling niya kasi nga nag-end na yun. So, hinahanap-hanap niya yun. And the person that your person is dealing right now, yung person na to, siya eh, mautak, wais, ganon. And
I feel like gagamitin niya yung mga pangit sa kanya para hindi mawala yung person na to sa buhay niya. You get what I mean? Bigyan kita ng example pero hindi ko sinasabing ganito yung energy mo. Pwedeng yung person na to, for example, yung person na to, yung kakonect niya, yung person mo, yung kakonect niya na bago, it could be, kung may anak man sila, gagamitin niya yon na dahilan, o ano, paano kami? Anong gagawin mo sa amin? Iwan mo na lang ba kami? Ganto ganyan. So, hindi pwedeng ganon. Or yung iba sa inyo, lumalabas na yung pangit na ugali nitong taong ito na parang nagiging narcissist, manipulative na energy niya towards your person na nagiging dahilan kung ba't hindi rin makaalis yung person na to dun sa sitwasyon niya. But anyway, nasasaktan talaga siya ngayon. Nahirapan siya. Ayan. And I feel like inamin niya na sa sarili niya na nagkamali siya. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.